So ito si PRRD mga kababayan, nagpasalamat po siya sa mga OFW dahil sa laking ambag po nila sa ating ekonomiya, no? Dahil sa mga remittances po nila. At ang ginawa niyan mga kababayan nung sa panahon niya ay talaga namang tinutukan niya itong mga illegal na droga nga kasi ayaw niya na magiging addict yung mga anak ng OFWs na nasa ibang bansa. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, yung mga anak nila mga nag-a-addict na. Kaya yun po ang kanyang sinasabi mga kababayan or sinagot niya itong issue ngayon na meron na daw warrant of arrest yung ICC mga kababayan laban kay former President Duterte. Pakinggan natin si FPRRD mga kababayan. Ang akin, nagpapasalamat ako. Ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng... O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so,
Sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. So, but siguro sa trabaho, saka sa, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino bang nakita ninyong maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel. Gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi. Ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. So yun po mga kababayan ang pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte po doon sa Hong Kong na nagpasalamat siya sa mga OFWs. At least sa panahon niya, napakalaking ambag po ng mga OFWs dahil sa mga remittances nila sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilyon-bilyong dolyares po yung remittances ng mga OFWs. Kaya yung ginawa naman po ng Duterte administration ay talagang nagtrabaho sila about doon sa mga anti-drug mga kababayan. Kasi dati pa napaka-vocal naman ni PRRD na yung mga anak ng mga OFWs na nagiging addict dahil kulang sa gabay. Kasi nasa ibang bansa yung mga parents or yung parents, yung mother o kaya yung father, walang nag-guide. Kaya yun po yung iniiwasan ni PRRD mga kababayan, kasi meron na daw pong ganyan nangyari sa Davao na merong isang ina na lumapit sa kanya, kaya Mayor Duterte pa dati, na naging addict yung anak nga. At ang alam niya ay nag-aral, pero nung umuwi dito sa Pilipinas ay yun, naging addict pala. Kaya yun yung dahilan or isa sa mga dahilan ni PRRD na ayaw niya ng ganun mga kababayan, kaya galit na galit siya sa mga drugs na yan. Pero ngayon ay meron nga po daw warrant of arrest ang ICC, sabi niya, pag uwi niya sa Pilipinas. At patong-patong na kaso ang kanyang hinaharap daw nga mga kababayan dahil sa kanyang ginawa nung siya pa ang nakaupong presidente. So ano pong opinion niyo mga kababayan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.